Kung gusto mo ng sasakyan na hindi masyadong ordinary, yung medyo naiiba ka. Tapos ang datingan mo ay para kang district engineer, contractor, o kaya naman proponent, pero hindi ka gagastos ng napakalaki, ay pwedeng-pwede nga po itong Jetour. Kaya nga lang guys, pag ang hanap nyo ay yung subok na subok ng reliability or durability ng isang sasakyan, nasa 30 luxury cars na po ang nakumpiska ng Bureau of Customs na mga luxury cars ni Sara Diskaya. At yung iba po dito ay pinapa-auction na nila, including yung Rolls-Royce na may libreng payong. Kaya lang, I'm sure na marami sa atin ang hindi naman afford na makabili kahit yung pinakamura dyan. Pero alam nyo ba guys na mayroon daw sumisikat ngayon na car company na mala-luxury SUV ang datingan. Pero ang presyuhan naman ay regular lang. At yan nga po ay itong Jetour. So ano po ba itong Jetour? Saan ba yan gawa at matibay ba yan? Kaya sa episode natin ngayon guys ay ibibigay ko sa inyo yung honest opinion ko tungkol dyan sa Jetour. Pero pagkukwentuhan muna syempre natin yung background at saka profile itong car company na to. Kino-consider po na isa sa fastest rising car brand itong Jetour. Hindi lang po dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ngayon guys, ito pong Jetour ay sub-brand ng Chery. So clearly, ito po ay galing at gawa sa China. So bago po tumaas ang kilay ng mga hardcore JDM fans dyan, lilinawin ko lang po na hindi po ito paid advertisement. Babalansihin lang po natin, ibibigay muna natin yung good side niya tapos mamaya natin sasabihin yung bad side. Nilaunch po noong 2018 itong Jetour sa Chery Smart Factory sa Wuhu, China. Pero dito po sa Pilipinas, una itong na-introduce noong 2023 lang sa Manila International Auto Show. Ang goal po ng Jetour ay makapagbigay ng very stylish yet affordable na mga sasakyan. Nung una nga po ako makasalubong nito sa daan, aaminin ko sa inyo na napalingon ako kasi akala ko talaga ay luxury SUV. Ang datingan po kasi nito ay parang Range Rover. Yung pangalan niya po na Jetour ay 2 words na pinagsama. Obviously, yung unang word ay jet na mai-incorporate mo sa something na matulin. Tapos, yung second word ay tour na mai-incorporate mo naman sa pagta-travel or adventure. Pinagsama po nila yan kaya naging Jetour. Siguro yan din po ang naisip nilang pangalan para hindi naman masyadong tunog Chinese car. Ang nagmamanage po ng Jetour Philippines Incorporated ay ang UAAGI na nag-distribute din po dito sa Pilipinas ng iba't ibang mga car brands tulad ng Photon, Bike, Link & Co at saka yung Radar. At tulad po ng karamihan sa mga Chinese car na nagsidatingan dito sa Pilipinas, bubulagain kayo ng Jetour sa malupit na styling tapos pinartneran ito ng jump pack ng mga high-tech features. Ganyan po kasi talaga style ng mga Chinese products kahit sa cellphone. Ang gusto po kasi nilang ipakita ay kaya nilang gumawa at sabayan yung mga sikat na products pero mas mura. Alam kasi nila na yung mga naunang sumikat na mga brands ay medyo pricey at yung mga high-end variants lang ang jump pack talaga sa features. So ang style po nitong Jetour ay hindi ka titipirin in terms of design tapos hindi ka rin titipirin sa mga features. Ang mga pinaka-popular nilang models ngayon na available dito sa Pilipinas, number 1 po itong X70 series nila na may 4 na trims. Ito pong X70 ay isang 7-seater mid-size SUV na powered by 1.5 liter turbocharged gasoline engine. Nagahalaga po ito ng 1,499,000 yung pinakamurang variant. Meron din po silang tinatawag na Jetour Dashing na isang compact SUV naman. Pero yung makina niya 1.5 liter turbocharged gasoline engine din. Mas mura naman po ito kasi nagahalaga lang ito ng 1,373,000. Yung variant naman po nito na tinatawag na Dashing Symphony ay mas mahal, umaabot ng 1,523,000. Ang cute na Jetour Ice Cream EV naman po ay isa sa pinakamaliliit na full electric vehicle na available dito sa Pilipinas ngayon. Very ideal po ito sa city driving. Medyo alanganin lang po kung gagamitin sa mga long drive or mga out of town tour. Kasi around 170 kilometers lang po ang kayang ratingin ng isang full charge ng battery nito. Nagahalaga naman po ito ng 600,000 plus. Marami pa po silang ibang mga modelo na pwedeng i-offer. Kaya lang po medyo limited ang stocks. Tulad po ng X50,
na 5-seater subcompact SUV, pero yun din po ang makina 1.5 liter turbocharged gasoline engine. Meron din po silang Jetour T2 na isang rugged 4x4 SUV. Mas malaki naman po ang makina nito, naka 2.0 turbocharged gasoline engine. Tapos meron po itong extreme version na tinatawag naman na T2 Terminator. Equip po ito ng mga body kits at iba pang mga features na magagamit pang off-road. Tapos meron din po silang Jetour X70 Lightning na isang plug-in hybrid 7-seater SUV. Mas malakas po ito dun sa ibang mga plug-in hybrid. Kasi guys, ito po ay naka 1.5 liter turbocharged engine tapos pinartneran ng dual electric motor. Mabilis pong nagiging popular itong Jetour dito sa Pilipinas at dumadami na po yung kanilang mga showrooms. Meron po silang showroom sa Alabang, sa EDSA Centris, sa may Mirax Tower sa Pasong Tamo. Meron din po sila sa Kilometer 7, Lanang, Davao City. Meron din po silang mga showroom sa Bacoor, Isabela, Taytay Rizal at asahan nyo po na madadagdagan pa yan. So ito naman po yung honest opinion ko tungkol dito sa Jetour. Kung sa styling lang po at saka dun sa mga high-tech features ay bilib ako dyan. Kasi makikita nyo naman yung mga designs nila very modern. At saka totoo po yung sinasabi nila na sa mga Chinese cars kahit yung low-end ay marami ng high-tech features. Ngayon guys, kung marami ka naman pera, wala ka naman mga pagkakautang at type na type po yung mga styling na ginawa nila, ay bilhin nyo na. Tapos wag nyo nang intindihin yung sasabihin ng mga kababayan nating mga anti-Chinese products. Kung gusto mo ng sasakyan na hindi masyadong ordinary, yung medyo naiiba ka. Tapos ang datingan mo ay para kang district engineer, contractor, o kaya naman proponent, pero hindi ka gagastos ng napakalaki, ay pwedeng-pwede nga po itong Jetour. Kaya nga lang guys, pag ang hanap nyo ay yung subok na subok ng reliability or durability ng isang sasakyan, hindi ko po marirecommend ito. Hindi ko po sinasabing hindi yan matibay or sirain yan. Kaya nga lang nga kasi, sabi ko nga sa inyo, 2018 lang lumabas itong Jetour. So masyado pang maaga para husgahan natin kung ito ba ay sirain or kung ito ba ay matibay na tulad ng mga subok ng Japanese brands. Siguro pag umabot na to ng mga 15 years man lang or kahit mga 10 years man lang tapos nakikita natin na buhay pa rin yung kumpanya at yung mga unang nilabas nila ay umaandar pa rin sa mga kalsada natin, yan pwede na po natin sabihin matibay din pala. Tapos syempre guys, ang isa pang problema sa ganitong mga Chinese brands, ang mga pyesa po nito ay hindi nyo mabibili dun sa mga regular na auto supplies. Di tulad syempre ng mga Toyota, Nissan, Isuzu, or Mitsubishi na kahit sa Shopee makakabili ka ng pyesa. Kaya kung bibili ka nito, ihanda mo na yung kalooban mo na kapag may nasira at nangyayari po talaga yon kahit na sa mga sikat na brands nasisira din talaga yan, ay saka-saka dedepende pagdating sa pyesa. Syempre alam naman po natin kapag saka-saka bumili, medyo may kamahalan dyan. Tapos syempre, kung big deal din sa inyo, yung resale value, ay hindi ito ang sasakyan na para sa inyo. Kasi guys, kung yung mga Korean car brands nga na matagal na dito, mabilis bumagsak ang resale value compared sa mga Japanese brands, edi lalo na itong mga Chinese car na tulad ng Jetour. Kapag dumating yung time na ibebenta nyo na ulit to, asahan nyo dyan na malaki ang ibabagsak ng price nito at saka syempre babarating kayo ng gusto ng kung sino man ang bibili. At kung ngayon ka palang magsasasakyan, tapos ang pera mo ay sakto lang na pang down at saka pang hulog ng monthly sa loob ng 4 or 5 years, kung ako sa'yo ay doon ka muna tumingin sa mga car brands na subok na. Pero syempre, pera mo naman yan, hindi naman tayo nakikialam. Kaya kung yung Jetour ang makakapagpaligaya sa'yo ay by all means, bilhin mo na. Tandaan nyo lang guys, kahit ano pang brand ng sasakyan ang bilhin nyo, basta ang pera na gagamitin nyo dyan ay galing sa pinaghirapan nyo, wala kayong dapat ipag-alala. Di tulad ng mga district engineers, contractors, or mga proponents na corrupt, na mga naka-luxury cars nga pero yung pinambili naman nila ay galing sa nakaw. So guys, kung meron pa kayong mga gustong idagdag dito sa pinagkwentuhan natin ngayon, ay i-comment nyo lang po dyan sa baba. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Nakikinita ko na. Marami na naman maglalagay dyan ng no to Chinese products sa comment section. Pero okay lang po yon, opinion nila yan. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!